mindset requirement. So, bakit importante yung mindset? Because like any other business, mahaba ang journey dito sa freelancing industry. Hindi siya overnight. I mean, may makikita ka ng mga alam mo yun, mga kwentong sa ganito, naging six figures, within ganyan. Hindi lahat ganun eh. Alam mo yun, hindi lahat talaga ganun. Kung sana ganun lahat, lahat na tumakbo tumalo na sa freelancing, pero hindi talaga eh. Yun yung katotohanan, hindi lahat nagiging successful sa freelancing. Although there's a method to the madness, may sistema, may proseso naman, which yun nga, in-explain ko sa'yo. Hopefully by now, may clarity ka na or may idea ka na kung ano yung mga dapat mong improve sa mga susunod na araw. Right? So, meron akong estudyante before, galing siya Middle East. I'm not sure kung Kuwait or Saudi, matagal na kasi. Anyway, nurse siya, lalaki. Umuwi siya dahil sa pandemic. And hindi siya maka-transis sa freelancing. Feeling niya pa rin siya, empleyado. So, anyway, like kami nag-uusap, ganyan, ano ba talagang dapat kong gawin, top smart, blah, blah, blah. Mahabang usapan. Finally, one day, nag-click na lang na parang nag-gets niya na, okay. So, pag freelancer ka pala, dapat pala, isipin mo paano tumulong sa mga kliyente. And doon, tinulungan mo sila, then babayaran ka nila. As simple as that. It might be coincidental, but I don't think so. After nag-click sa kanya, yung mga tinuturo ko sa kanya, tinuturo namin sa kanya, within a week nakakuha siya ng trabaho niya. Okay? So, ano yung mga tinuro ko sa kanya and bakit ito gumana? Of course, turo ko na sa iyo ngayon. So, number one is that hindi ka na empleyado, you are a business owner, right? And this is your baby. Itong business na to, baby mo to. Ang baby mo, of course, katulad ng baby, lahat ng baby, kailangang alagaan, kailangang in-nurture. You have to get up kahit inaantok ka. You have to show up, kailangan mong kargahin yan. You have to perform every day. Right? Kailangan mong in-nurture yan, kailangan mong pakainin yan, paliguan yan, linisin yan. Right? Kailangan mong mag-prospecting, kailangan mong matuto, kailangan mo ayusin yung profile mo, kailangan mong makipag-usap, kailangan mong mag-reach out and so on and so forth every day. Dahil walang ibang taong gagawa niyan para sa'yo. Especially kung nag-umpisa ka, wala ka pang team talaga. Right? Kung aalagaan mo yan, mamahalin mo yan, eventually, lalago yan. And kikita ka. Right? Pero pag pinabayaan mo siya, parang naghintay ka lang, mamamatay yan. And hindi siya lalago. As simple as that. Mahalin mo siya, mamahalin ka rin niya. Okay? Number 2. Ito naman is yung growth mindset na this is not from me. This is, I can't remember kung sino. Dapat pala nilagay ko dito kung sino. Pero itong growth mindset na to is ginagamit sa NASA, National Aeronautics Space Administration ng pagpili ng system engineer. Okay? So, in a nutshell, sabi lang sa growth mindset is that everything, all skills, I think everything or skills and knowledge can be learned and improved with time and effort. So, lahat ng skills, lahat ng abilities, pwede yung matutunan through time and effort. So, kasi hindi ka marunong laging sinasabi ng mga bago, kasi newbie lang kasi ko pwede pa ako dyan. I mean, in the first place, ikaw na nagsabi na newbie ka. Alam ko, wala ka pa experience, kaya mo sinasabi. Pero ikaw lang talaga din Ikaw lang nagsasabi niyan. Okay? Pag may kinausap ka na kliyente, hindi naman niya alam na newbie ka Right? Also, newbie ka ngayon, that doesn't mean na after a year, newbie ka pa rin. Kasi if you put time and effort into learning, into practicing, into honing skills, magiging expert ka rin. Sabi nga nila I can remember which book again. I think Atomic Habits. 1% improvement every day equals to 37 or 36x improvement within a year, right? So 37x yata yung improvement over a year. So napakalaki nun, right? And that is from 1% lang every day, right? So kailangan mo lang talaga mag-aral. And ganun talaga. I mean, the more you learn, the more you earn dito. And you need to really learn. Okay? Ito na lang. Ito ng extreme na example.
yung mga nagpapatakbo nga ng bansa natin, di ba? Mga senador, congressman, ganyan. Kadalasan wala kang kaalam-alam yun sa law tsaka sa economics. Wala. Ano yun, usually mga artista lang yan na sumayaw ng budots tapos may bumoto. Di ba? And then, sila, nag-crash course lang sa UP yan ng, ano mo, parang Philippine law, kung ano mang shit yung pinag-aralan sa UP. And then yun, nag-author na ng law. Di ba kung sila nga kayang gawin yun, how much more ikaw? Di ba? Pretty sure mas goods ka kaysa sa mga politiko sa Pilipinas. Okay, so ilagay mo lang sa isip mo, sa puso mo that you can learn. Okay? Hindi magtatagal, matututo ka rin, nagagaling ka rin. Finally, ito yung mantra naman kung nahihiya ka na makipag-usap, lalo na sa mga discovery calls. Kasi natatakot tayong ma-reject. Pangalawa, feeling natin mas desperado tayo na makakuha ng kliyente. Okay, ito is again, hindi rin galing sa akin. Ito galing sa isang mentor ko from before. Matagal na panahon. Tapos sabi ko sa kanya, paano ba palakasin yung confidence pag makipag-usap ka sa prospect, sa kliyente. Sabi niya, isipin mo lang to. Mas kailangan ka ng kliyente mo kaysa kailangan mo sila. Oof, talaga? Bakit? And then, in-explain niya sa akin. And of course, i-explain ko rin sa'yo ngayon. Isipin mo yung kliyente mo or yung prospect mo, right? Meron siyang negosyo. Yung negosyo niya, usually kung sa US yan, meron niyang puhunan. Either pinangutang niya, pinamortgage yung bahay niya, pinenta yung kotse niya, whatever. Right? Pero namuhunan siya. So, ibig sabihin, namuhunan siya, kailangan kumita niya. Otherwise, ang laki nung mawawala sa kanya. Pwede siya ma-bankrupt, pwede siya magkaroon ng problema sa IRS, pwede siyang magkaroon ng problema sa sa pamilya niya, sa personal life niya. Napakalaki nung at stake. Okay? So, kailangan gumana yung negosyo niya. While ikaw, sa freelancer, pag hindi mo nakuha yan, let's say ngayon zero ka, wala pang kliyente, tapos may discovery call ka. Pag hindi mo nakuha yan, ano mangyari sa'yo? Zero pa rin, di ba? Zero ka ngayon, hindi mo nakuha yan, zero ka pa rin, hindi ka naman magiging negative 10 eh. Zero ka lang. Right? Hindi ka naman mamamatay bukas, nabuhay ka nga hanggang ngayon. Makakapahanap ka pa rin ng paraan para makain, kumita ng pera kahit papaano. Right? Yeah, I know, hindi ka pa ikita ng dolyar siguro agad. Pero definitely, mas malaki yung pangangailangan nung kausap mo kesa sa'yo. So kung naniniwala ka dyan, type mo dyan sa chat box or sulat mo mismo sa notebook mo, mas kailangan nila ako kesa kailangan ko sila. And repeat that 100 times every day bago ka mag-prospecting. And after a while, hopefully, pag naniniwala ka talaga dyan, which is totoo naman talaga, hindi ka na mahihiya, hindi ka na matatakot na makipag-usap. Because mas kailangan ka nila eh. Plus, kung alam mo sa sarili mo na yung service mo, yung solution mo is makakatulong talaga sa ibang tao, bakit ka matatakot na magbenta? Right? Actually, you're making a disservice to society kung hindi ka lalabas and ibibenta mo yung o ilalako yung solusyon na meron ka. Kasi may matutulungan ka ibang tao, ba't mo ipagkakait yun? Okay? So totoo yan, hindi yan fluff lang. Kasi nga, meron ka talagang something na kailangan ng ibang tao. So go out there and magbenta ka. Okay?